Hello! Greetings mo mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, kayo ay nasa mabuting kalagayan saan man po kayo naroroon no? Sa ating mundo. Alright? I wish you well. Okay. So, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito po si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel isa pong Legal Aid Public Service Program na inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po ang ating pong napag-usapan, tinalakay o tinatalakay no, sa mga videos po natin. Huwag niyong may turing na isang legal opinion, but consider a discussion for information and academic purposes only. Kung meron po kayong compelling illegal issues, pinaka-the best na po ang mag-consult sa inyong lawyer, sa inyong community. Alright, so, okay, bago tayo magpatuloy, okay, ay baguhan pa lang kayo, no? At hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick po yung subscribe. At of course, sa mga datihan na, at saka especially, no, if you find our videos informative and helpful po sa inyo, ay pakiclick din po yung share and like and of course yung notification bells, no, mga buttons po natin upang sa ganun, pag mayroon po tayo mga updates, no, ay you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss, no, sa ating pinag-usapan. Sabi nga natin is, lamang na ang may alam sa batas. Okay? Kung knowledge is power, ay mas lalo nang may power po pag ang alam po natin ay may tungkol sa ating batas na maaring may kinalaman, no, sa ating buhay, no? Ano po ang status po natin, no? Mga circumstances po natin, no? Ay hindi po tayo makaiskapo, no? Sa mga wave, no? Sa mga waves ng batas, no, sa ating lipunan. All right? So okay, so wag na tayong let's na proceed. O bago pala yun, kung hindi pa kayo nakabili ng libro, no, I would like again to promote this book, no, yung Legal Handbook, no, A Daily Law Companion for All. Ito po ay nandito pong extract, no, extract ng mga batas na ating napag-usapan na, o hindi pa napag-usapan na, this could be useful, no, sa inyo, no, if you have a copy of this book in your workplace at saka sa bahay po ninyo, this will be very handy materials, no, para sa inyo, reference materials. Okay? Hardbound po ito, medyo makapal, no? And this book is distributed by our ating pong publisher, no, Central Books, no? They have branches in Metro Manila like Mandaluyong, Makati, Quezon City, no? Mayroon sila, and then they have also branches in Cebu and Davao, okay? So, yeah, you can also order, no, sa kanilang website, www.central.com.ph, okay? Free delivery po, no, nationwide, okay? O may nagtatanong, magkano na po ito? Ay, sa pagkakaalam ko po, I could be wrong, no? Ito po ay naghahalaga ng 1,980, no? Kasi free delivery na po yun, nationwide, kasi ito po ay hardbound, okay? So, another book na po na i-promote po natin is yung ating Handbook on the Code of Professional Responsibility and Accountability o yung tinatawag ng SIPRA. This is for our lawyers, our pañeros and pañeras, no? Kung wala pa kayong kopya, you can get your copy of this book, no, sa Central Books, no? They have branches in Metro Manila, and of course you can order sa website nila www.central.com.ph. Alright, so maraming salamat sa inyong oras. Okay, back to our discussions na. Okay, ang ating pong topic, no, na ito ay actually ito po ay rehash, no, sa mga comments na nasagot ko, mga comments, no, but kasi po hindi mapaulit-ulit po itong mga taong na ito, so it is best na bigyan natin ng daan, no, sa pamagitan ng video po natin para malawak po ang kanilang outreach, okay, sa usaping ito. Okay, ito po ay may kinalaman sa sulat natin, eh. Itago natin siya sa pangalang actually ang pangalan si Teresita, no? Wag na natin sabihin yung full name niya to force para yung privacy din po niya, okay? So sabi niya, paano kung yung lote namin kinuha na kamag-anak, okay? Pero wala naman silang hawak na title. Sa katunayan, sabi nabili na nila sa lolo namin noong
1953. Sabi ng tiyuhin namin, sangla lang daw naman, di naman natubos ng lolo namin sa kanila. Pwede mo bang habulin ng 3 months ngayon? Okay, so sa pagkaunawa ko sa katanungan mo, yung lupa ng inyong lolo, no, na nabili ng inyong lolo noong 1953 ay inaisanla, okay? Naisanla ito and then hindi na natubos, okay? Kaya ngayon parang nangyari, no? Ay parang kinanya na, okay? Dahil hindi nga natubos. So the presumption is, dahil hindi ito natubos, ibig sabihin, amin na ito. Okay? So ito na ngayon yung mga heirs, no? May claim sila. May basihan ba sila? Okay, una. Yung mga heirs na nagkiklaim, okay? Apo sila ng lolo, okay? Obviously, kung apo sila, yung magulang ng nagkiklaim na ito ay anak ng lolo. So dahil may anak sila ng lolo, okay? Apo sila ng lolo, therefore, kung wala na yung magulang nila, by right of representation, ay magmamana po yung heirs, no, to the extent ng share ng kanilang magulang. Okay? Ngayon, so ito na ngayon ang usapin dito. Okay? Sa kiniklaim na, at saka biro mo, sa pagkaintindi ko kasi dito, no, wala silang hawak na title na katunayan nabili nila sa lolo namin noong 1953. Okay, sinasabi nung tiyuhin niya ngayon, nabili namin ito noong 1953. Sabi niya ganon sa lolo ninyo, pero wala naman daw katibayan. Okay, so at saka sabi ng tiyuhin namin, sangla lang daw yun at di naman natubos sa lolo namin. So sa kanila. So in short, pag tiningnan mo yung tanong ni Teresita, okay, ay lupa ito ng lolo, okay? Andi na isangla, okay? At hindi na natubos. So it follows na dahil hindi nasanla, sa tiyuhin na yung lupa, okay? So kiniklaim ngayon ng mga tagapagmana, no? Presumably anak ito ng lolo, no? In short, mga apo itong nakiklaim. Okay? Now, tingnan natin muna, okay? Una, alamin mo kung totoong nagkaroon ng sanlaan, okay? Kailan ba ito sinangla? Okay, okay? So, kailan ba ito nasangla at ano bang usapan doon sa sangla? Kung ang usapan sa sangla, halimbawa ay sa loob ng 10 taon or 20 years, no, na sinangla ito, okay? At kailangan mabayaran yung sangla. At kung dumating na nga yung panahon na nagkaroon na ng default yung nagsangla dahil hindi siya nakabayad, okay? Ay dapat ang gagawin ng mortgagee o yung pinagsanglaan ay dalawa, either mag-file siya ng kaso sa korte para singilin at mabayaran siya doon sa sangla, or kung hindi naman, okay, ay kailangan mag-file siya ng either i-foreclose niya kung ang usapan extrajudicial real estate mortgage at ipo-foreclose na yung property para magkaroon ng public auction. Kung hindi ito niya ginawa, no, after 10 years na nagkaroon na ng default, tanda po natin ang karapatan ng pinagsanlaan sa ating real estate law, na mortgage law. Pag hindi po ninyo kayo pinagsanglaan, nagkaroon ng default at wala kayong ginawa, okay? Maring nag-demand letter kayo, okay? Pero hindi nagbayad, pero after that, wala kayong ginawa, no? Hindi kayo pumunta sa korte para to enforce your right, okay? At hindi rin kayo gumawa ng effort, concrete effort para i-foreclose at na-foreclose ninyo yung mortgage, okay? Nakalipas na ang 10 years from the time na nagkaroon na ng default. Okay, anong ibig sabihin nito? Abay, nagkaroon na po ng prescription, no? Ang inyong karapatan para masingil pa at ma-foreclose po ang nasabing sanla. So in this particular case, no, assuming na nagkaroon na ng sanla at hindi tinubos, okay? At natapos na yung 10 years na halimbawa yung kanyang period within which to exercise these rights, no, in the part of the mortgagee,
at hindi niya ito ina-exercise, okay? Ay naging papasok na po dito yung prescription. Pag sinabi nating prescription, ay parang unsami, na baliwala na po, na naglaho na po ang kanyang karapatan on the part of the pinagsanlaan na para maningil, take note, singilin pa o i-enforce yung kanyang karapatan sa korte kasi prescribed na. Okay? Take note sa ilalim ng ating real estate mortgage law, no? Sa Article 1142. Okay, nito, sabi dito ng ating civil code, okay? Okay, na yung 1142 ay i-mortgage prescribed after 10 years. Okay? After 10 years. Pag walang ginawa, patulog-tulog, okay? Ito yung nagkaroon ng decision ng Korte Suprema dito sa kaso ni ni Herminia Cando versus Aurora Olazo at saka et al, no? GR number 16074 ay ito po ay nagdesisyon noong Marso 27, 2007. So yun po ang sabi ng Supreme Court na kung saan i-prescribe na po ang inyong karapatan kung ikaw man yung tiyuhin na pinagsanglaan. Okay? Ay prescribe na po ang inyong karapatan para i-enforce yung mortgage. Ngayon, kung kinanya na ninyo yung lupa, okay, nasangla dahil hindi nagbayad, ay bawal po ito. Kung kinanya ninyo na wala man lang auction sale, okay, na nangyari, at basta na lang kinanya na ninyo ito, okay, na wala namang kasulatan na binenta o inassign, no, ng may-ari ng lupa, ang sinanglang lupa, ay bawal po ito. Ito po maituturing na pactum commissorium. Ay yung nga po ang pag-appropriate ng ownership ng isang property na kasanla na without the benefit of foreclosure proceedings. Okay? So, in this case, no, Teresita, kung kayo yung apo, okay, ay matagal na pong prescribe ang karapatan ng inyong napinagsanglaan, no, para maging angkinin o singilin pa kayo, no, doon sa sinabing sanla, at saka wala na pong bawal po yung ginawa ng inyong kung ang pinagsanglaan na basta na lang niya angkinin ang pagmamay-ari nito dahil nga hindi nakabayad ang inyong lolo. Okay? So I hope maliwanag po yun, no? At of course, you can always consult your lawyer, no, for further information and guidance kasi ang ating pong pinagbabasihan tungkol sa ating mga impormasyon na ibigay sa inyo ay limited lamang doon sa pagkaunawa natin sa inyong kwento. Okay? So harinawa, no, kahit paano mga kababayan, mga baguhan pa lang, paki-subscribe, no? At saka kung if you find this video informative and interesting, okay, and helpful, paki-click din po yung share and like, no? And of course yung notification bell upang sa ganun ay magkaroon naman po tayo ng encouragement, no? To continue this advocacy na maipalawig pa natin ang legal na impormasyon at kaalaman sa ating mga kababayan saan man po kayo naroroon. Okay? Hanggang dito na lamang at maraming salamat and see you again in the next video po natin o live streaming po natin o sa mga shorts videos po natin. Bye-bye and God bless.